Good day mga kabombams bookplate. Kayo ba ay namumblema dahil hindi nyo ma-open yung Gcash account nyo dahil biglang nagka-crash yung app? Don't worry dahil today bibigyan natin ng solution yan. Punta tayo dito sa Chrome and dito isi-search natin yung submit ticket. And don't worry dahil konti lang yung kakailanganin natin i-submit na documents. And napakadali lang talaga nito. Na-tap na natin yung help center ng Gcash. And dito, tap natin tong 3 dash dito sa may taas. And tap natin tong contact us. Now here, hintayin lang natin na mag-pop out or lumabas dito yung chat with Gigi. And tap natin. Now, hintayin lang natin yung form. Pero kung masusolusyonan na agad sa inyo kahit hindi na kayo mag-proceed hanggang dulo. So dito, mapapansin nyo, meron daw silang problem or currently delayed sila sa via email pag nag-request kayo ng history ng transaction nyo. Anyway, dito, i-search na natin or i-type na natin yung mismong problem natin. I can't open my Gcash. And lalabas siya dito sa may suggestion. I-tap lang natin or i-select natin tong I can't log in. Now, ihintayin lang natin yung reply ni Gigi. And here, papipiliin tayo ano daw ba yung nakikita natin sa mismong app natin. Ito yung mga pagpipilian. In my case, yung app ko kasi nagka-crash siya and ayaw mag-open. Kahit sigurado naman ako na updated dahil tinitingnan ko naman na app ko. And here, sinasabi dito ni Gigi na kailangan yung ating device ay Android 5 or pataas kasi pag medyo lower version, magkakaproblema tayo sa app. And now, hindi naman nakatulong so ang itatap ko no. Now, dito naman, kailangan nila ng additional details. So, ano daw ba yung OS natin or operating system natin? Android ba, iOS, or Harmony? Kung naka-iPhone kayo, iOS. Kung ano naman, in my case, Android. So, hindi ko na ma-explain pero makikita nyo naman sa settings ng device nyo. Okay, ano daw bang brand yung cellphone nyo? Ito yung mga example. Samsung S24. Yung akin, yung ginagamit ko ngayon, Oppo A55. Ayan. So, for example, ayan yung brand ng cellphone nyo. Send nyo kay Gcash. Kaya tinatanong sa atin to, minsan kasi meron mga hindi compatible na device sa Gcash app. Anyway, so dito, anong Android daw ba yung gamit ko? And makikita nyo yan sa mismong settings ng inyong device. Punta lang kayo sa settings tapos makikita nyo doon yung details ng inyong device. So, ganito yung magiging sample niyan. Lalabas tayo dito and pupuntahan ko yung settings mismo ng device ko. And scroll ko lang. Iba't iba kasi settings ng device. Pero hanapin nyo yung about phone. And dito makikita nyo yung Android version, for example. So, yung akin, 11. Ayan. So, ang pipiliin ko dito, 11. Kailangan tama yung mga nilalagay natin na details para mabigyan din nila tayo ng tamang solution based sa ating problem, okay? Para makapagpatuloy daw tayo, kailangan natin mag-provide ng ating email. So, itatap ko lang yung show form and ito yung mga kailangan natin i-send kay Gigi. Yung registered name natin, registered mobile number natin dun sa ating Gcash account, and syempre yung ating email na nakalink dun sa ating account. So habang sinasagutan ko pa ito mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you. And by the way, kung wala tayo agad makukuhang sagot kay Gcash or hindi agad masusolusyonan, pwede naman tayo mag-request yung submit ticket. Mas madaming information tayong ilalagay doon and magbibigay din sila ng sasagot sa atin na live agent. So, send lang natin and hintayin lang natin yung magiging sagot ni Gigi. So dito, mababasa nyo, based on what you've sent, the details didn't match what we have on file. So pag ganito yung na-receive nyo, ang itatap nyo lang as something else. Pero pag nakita nyo dyan na maghintay na lang daw kayo ng tugon nila, maghintay na kayo, pwede na kayong hindi mag-proceed dito. Pero pag ganyan yung na-receive nyo, tap natin as something else nga. And dito, you can ask me another question or here are some more things I can help you with.
So dito, i-message ko lang ulit, submit ticket. And now, hintayin lang natin. Ayan. So, agent kasi yung magre-reply sa atin dito within the next 24 hours. Tap na natin yung submit ticket. And dito nga sa next form na to, mas madami tayong kailangan sagutan. Pero, kakailangan kasi talaga natin gawin to para mabigyan ng solution yung ating problem sa GCash. So, eto, hindi ko na may isa-isa. Nakikita nyo naman. And depende sa mapipili yung concern category kung gaano ba kadami yung kailangan yung i-provide na documents. Pero pag ganito din yung napili yung problem, for example dito, concern category, tap nyo lang. And here, hanapin ko lang yung I can't log in to my GCash app. Tapos, dito sa my statement is most relevant to your case, pipili ka lang kung ano ba yung nakikita mo or ano ba yung dahilan sa tingin mo. Yung sa akin kasi yung app para nagka-crash siya tuwing ino-open ko, okay? So, ayan makikita nyo na add dito yung mga kailangan ko pang sagutan. Kanina wala to. Pero depende rin yun na kung ano yung mapipili nyo dito sa may relevant to your case. And dito tatanungin nga ako kung ano daw bang brand yung aking cellphone or device. So, ayan lang naman yung pipiliin natin. And now, alam ko na kung anong Android ba. And date encountered, kailan nyo daw ba na-encounter yung problem na to? So, sa akin, anong date ba ngayon? January 13? Tama ba? January 13. Yup. So, January 13 i-select ko dito. And ayan, kailangan natin mag-screenshot ng transaction saan makikita na nag-error or nagpa-error dun sa mismong app. And dito mag-a-add lang tayo ng additional information dun sa problem natin. Pwede nyong gayahin yung aking ilalagay dito or baguhin nyo na lang iba. Pero kung pareho lang naman tayo ng problem na na-encounter, kopya-kopya na lang din yan. And pwede rin tayong gumamit dito ng English language or Tagalog. Pero today, Tagalog yung gagamitin ko kasi yung iba, meron ako na-receive na comment na pwede daw ba Tagalog. Pwede naman po, maintindihan naman ng CS yan dahil tayo ay nasa Pilipinas. And now, after natin maglagay dito ng mga gusto pa natin i-add, ang gagawin natin mamaya is mag-a-add naman tayo nung screenshot natin, okay? So, andito na nga tayo, add file or drop files here. Tap lang natin yan and kukuha tayo dun sa ating files kung saan magpapakita nga natin yung error dun sa ating GCash app. After that, pwede na natin i-submit and maghihintay na lang tayo ng tugon from GCash. Kaya kailangan natin i-monitor yung ating Gmail or email account para makita natin kung ano yung magiging reply sa atin ng customer service ng GCash. Okay, hanggang dito na lang ang video natin for today. Pero kung meron kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa ating comment section. Thank you for watching and stay blessed.